Yo, musta? It's your boy Kiru. Back at again with some yapping session naman. So, um, tara samahan niyo mag-impake. It's like, uuwi na ako ng Sorsogon. And, di ba, kung mag-impake, mag-iap tayo. I'm gonna yap. Yep. Oop, nagalaw. I'm gonna yap about, my experience, kung ano ba yung nararamdaman ko at the moment na alis na ako. And yeah, this is my room for like January, February, March, April. 4 months? 3 months? Yeah, this was my room. And yeah, masaya, masaya kahit ganito, masaya kahit ganito lang halit yung room ko, 'di ba? Nami-miss ko to actually. And pasensya na, sobrang sobrang gulo ng anything but whatever anyways. Pasensya na, this is my first time. Okay, this is my first time na mag-video ako ng ganito. But anyways, I don't fucking care. Sample lang, 'di ba? Unahin ko muna yung mga ano ko, yung mga uniforms and all. Yeah, wait lang. Focus lang muna ako sa group. Kasi hindi ako makafocus pag ano. Pag di ako mag-focus. Focus na lang ako magwawalis kasi gabi na. Naniniwala ba kayo sa pamahiin? Ako hindi. Pero kahit na. So anong unahin ko? Unahin ko muna ang aking mga pantalon. Mga slacks. Ang gulo ko ba? Nakikita ba sa baba? For sure hindi ko nakikita. Pero basta may maleta sa baba. Wait, ako lang ba or nag-blink ng red yung... Anyways, whatever. Hindi gusto ko. Uy, gago, feeling ko low. Ba't yung mic ko? Charge ko muna. Wait lang. Wait. Feeling ko low, ba't? Anyways, wait lang. Charge ko muna. Yo, kumusta? Ako si Kiru. At supposedly, dapat kasama ko kayo magligpit. I mean, kasama ko pa rin naman kayo. But like, um, unfortunately, nalobat yung mic ko. So, I had to charge it. And yeah, parang, time-lapse na lang ako kanina. But anyways, last day ko na ngayon. Last night ko na ngayon sa Legazpi. Dito sa kwarto ko. And yeah, let's talk about my experience here sa Legazpi so far. Actually, kada mo kung ning I mean, ang dami ko sanang gustong sabihin kanina. Oo, kasi ramdam na ramdam ko pa yung, alam mo yun, kasi kanina, galing ako ng Linyon Hill. And, ang ano lang, ang bilis, sobrang bilis. Kasi, from January to April, andito ako. Bihira lang ako umuwi ng Sorsogon. And, ang saya kasi may mga nakilala akong tao, may mga lugar ako na napuntahan, mga bagong lugar ako napuntahan. And, I don't know, I will forever cherish this moment, this experience. And, I don't know, ang sarap mabuhay somehow. Isa rin siguro sa mga bagay na, alam mo yun, nakapagpagaan sa stay ko dito
is yung fact na walang nakakilala sa akin dito. Bakit kaya gano'n, 'no? Bakit kaya gano'n? Bakit kaya mas komportable tayo tayo, maging totoo sa sarili natin, maging authentic sa mga lugar na alam nating walang nakakilala sa atin? Bakit kaya gano'n? Oo nga 'no, bakit kaya gano'n? Kasi naalala ko 'to, yung feeling na 'to naalala ko, yung feeling na naramdaman ko the time na, um, lumipat ako dito sa Legazpi. Naramdaman ko din siya nung bumukod na ako. Di ko nam ang pangit ng term na bumukod. Naramdaman ko rin yung feeling na yun nung time na tumira ako sa Sorsogon City for like 3 years, 3.5 years. Ganun din yung naramdaman ko. And bakit kaya ganun? Bakit kaya ganun? Wait, let me just think about it. Kasi I felt it twice already and isa din yun sa mga reason kung bakit gusto ko mag-travel. Gusto ko talaga mag-travel. Gusto ko, alam mo yun, gusto ko, hmm, alam ko na. I mean, kaya siguro gusto natin mag-travel around the Philippines or around the world para makilala natin yung sarili natin. Para mas makilala natin yung sarili natin sa tuwing, alam mo yun. Kasi, bagay no, kasi ibang-iba kasi kapag kunwari, um, nagstay ka lang sa lugar na kinalakihan mo or sa lugar na pamilyar sa'yo, parang at some point, ako personally at some point, parang mabuburyo ako kasi paulit-ulit na lang, ganun. Cycle na lang, ganyan. And somehow, kapag nilagay mo yung sarili mo or kapag napunta ka sa lugar na hindi pamilyar sa'yo, somehow, mas makikilala mo yung sarili mo. Same goes with siguro sa buhay. Ngayon naman sa buhay na naman. Nirelate na naman sa buhay. Pero I feel like, alam mo yun, mas mahigi na yung ganito na parang, alam mo yun, parang mas pinapalaki natin yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay or mas pinapalawak natin. But like, maybe ganun talaga. Maybe ganun talaga. Kasi, di ba, growth. Speaking of growth, di ba? Hindi ka naman mag-grow sa mga experiences or sa mga, yun, sa mga experiences na na-experience mo na. Di ba? Siyempre, matututo ka ulit sa mga bagay na hindi mo pa alam. Di ba? Same goes with kapag nag-travel ka. Siyempre, hindi pa familiar sa yung lugar. Somehow, eventually, matututunan mo yung bawat pasikot-sikot ng lugar, kung saan ka kakain sa lugar na yun, kung, alam mo yun, kung saan ka dadaan tuwing gabi, kung anong oras yung last trip, papuntang ganito, ganyan. And, I don't know, maybe traveling isn't just traveling. Parang, it's also a way of, you know, of discovering yourself. Kasi when you travel, di ba, yun nga, inaaral mo yung bawat pasikot-sikot ng pupuntahan mo or nung lugar na kung asan ka man. Same goes with life. Kapag parang traveling is equivalent to, you know, putting yourself into unfamiliar situations or unfamiliar experiences kasi yun nga parang yun, mas matututo ka kasi syempre di mo alam kung
kung saan ka kakain, saan ka pupunta, kung anong oras yung last trip, ganyan. Parang ma-force ka na matuto or ma-force ka na alamin kung ano yung mga sagot sa mga tanong mo. May sense ba? Do you get what I'm trying to say? Nahihirapan ako i-express kung ano yung gusto kong sabihin. But like, yun nga, going back sa naramdaman ko, I feel like this is a universal experience na yun nga, parang mas nagiging authentic tayo kapag napupunta tayo sa mga lugar na walang nakilala sa atin. Mas nagiging authentic tayo kapag napupunta tayo sa mga lugar na walang nakakilala sa atin. At I don't know, siguro personally, kaya siguro ganon yung nararamdaman natin because yun nga parang the thought of the thought na walang nakakilala sa'yo. Parang you're free to be whoever you want, to be whatever you want, to do whatever you want. Diba? Kasi parang somehow kasi para siyang reset sa personality mo. And yun nga, parang somehow it's also a way to, discover something new about yourself. Or hindi lang basta to discover, but to learn something new for yourself as well. Diba? Yeah, ganun yung naramdaman ko dito sa Legazpi. And yeah, it was really a tough ride and joyful ride as well. Kasi yun nga, may mga napuntahan ako, may mga nakilala akong tao, kilala niyo na kung sino-sino kayo. And I don't know bro, uwi na ako bukas. And yeah, I don't know. Sabi ko na nakaraan, sobrang detached ko sa mga bagay-bagay. Pero ngayon parang, alam mo yun, parang ngayon ko lang nararamdaman yung mga dapat ko maramdaman yung mga nakaraang araw, linggo, buwan. Anyways, yeah, yun lang. Bottom line, lagi ko tong sinasabi, bottom line, diba? At the end of the day, ang sarap mabuhay. Lagi, lagi, laging, lagi ko yung sinasabi. Kasi, masarap naman talaga kasi talaga mabuhay. And, somehow, di ba, I don't know, siguro kung makakausap ko yung teenager self ko, may cringe siya sa akin pag sinasabi ko yun from time to time. Feels good lang kasi ngayon parang somehow, na romanticize ko na yung buhay ko. I mean, I don't know. It's been actually. It's been a tough ride. Puro na lang ako tough ride. Napaka-redundant ng mga words ko. Pasensya na. Bira na kasi ako manood ng movies. Yeah. Hindi na ako nakapanood ng movies kasi wala yung spark sa akin. But like, I don't know, maybe, di ba? Sana si Pagin. Anyways, yeah, parang masarap mabuhay kasi I got to experience this all. I got to experience you know, the warmth of every people that I've met in this lifetime. And I don't know, I just hope that, you know, every one of you guys would feel the same. Because, alam mo yun, although alam ko naman na
Siyempre, iba-iba naman tayo ng pananaw at karanasan sa buhay. But like, I don't know, I am just hoping that someday or dumating yung time na somehow masabi nyo rin na masarap mabuhay. Whether it be because of, because of masarap na pagkain or magandang tanawin, di ba? I hope that someday masabi niyo rin na yun, masarap mabuhay. Although, itong na-feel ko ngayon, itong feeling na nararamdaman ko ngayon, hindi naman to permanent. Siyempre, may mga time din na gusto kong, di ba? But like, kapag, kapag isang araw naramdaman yung ang sarap mabuhay, isigaw nyo, sabihin nyo, isa puso nyo. Kasi, yun, sa panahon ngayon, feeling ko minsan na lang tayo makaramdam ng ganun. And, I don't know, maybe, reminder lang sa inyo ba, or sa ating lahat, pati na rin sa sarili ko, na, alam mo yun, na mahalin natin yung buhay natin. Kahit na, ano yun, kahit na minsan mahirap, kahit na minsan nakakapagod. Still, kapag nakahanap tayo ng tiyempo or ng, alam mo yun, ng kahit katiting lang na light, huwag tayong, alam mo yun, don't hesitate to grab it. Grab it and then eat it. No, I'm just kidding. Alam mo yun, kahit katiting lang yung makita mong hope or light in life, don't hesitate to cling on to it. Because like, alam mo yun, darating yung panahon or yung oras, lalaki at lalaki yan. At, I don't know, mangyayari is magiging way of life mo na siya. You know what I'm saying? May sense ba yan? Dami mong sinabi, no? Inaalis lang ako bukas. But, yeah. Yeah, yun lang. Yun lang. Ang sarap ang buhay, guys. Life's good. Life's good, man. Life's good. Yeah, maybe, yun na yung sasabihin ko every time na, magsasalita ako sa harap ng camera. Life's good, man. Life's good. Anyways, again, ako si Giro at ang sarap mabuhay. Thank you. Peace!